Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Ronnie. Nakatira ako at ang aking asawa sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Camarines Norte. Ako po pala ay ulilang lubos sa aking mga magulang. Dahil nung bata pa lamang ako ay namatay na po ang aking mga magulang. Pinaslang ng mga taong bayan ng mga ito. Noong mga panahon kasi na yon, pinaghihinala ang aswang sila nanay at tatay. Ang sabi-sabi ay may lahi nga kaming aswang pero ang pagkakaalam ko, yung lahi namin ay hindi klase na nambibiktima ng basta-basta ng mga tao. Tanging masasamang tao lamang ang pinupuntirya namin noon. Sinubukan pang magpaliwanag ng aking mga magulang sa mga tao pero sa halip na pakinggan, ay walang awa nilang pinaslang ang aking ama't ina. Para hindi ako madamay sa insidenteng yon ay pinatakas na ako ng aking mga magulang. Masakit man sa kalooban ko na iwan sila, ay pinilit kong tumakas at isalba ang aking buhay. Ilang taon pa lamang ako noon. Batang-bata ako. Hindi ko alam kung saan ako tutungo. Nagpalaboy-laboy ako ng 1 linggo sa lansangan hanggang sa may isang albularyo ang kumupkup sa akin at dinala ako sa kanilang probinsya sa may Daet, Camarines Norte. Mula nang mapunta ako sa probinsya ng kumupkup sa akin ay masasabi kong naging masaya ako ng pansamantala hanggang sa pumanaw na ang albularyo na itinuring kong pangalawang magulang. Pero bago pa man pumanaw ang kumupkup sa akin noon, naturuan niya ako ng mga lihim na kaalaman. Kahit wala na ang taong kumupkup sa akin, naging mabuting tao pa rin ako habang itinatago sa iba ang aking lahi. Sa lugar ding yon ko nakilala ang isang babaeng magpapabago sa aking buhay. At yun ang ikikwento ko sa inyo, Sir Seth, at sa inyong mga giliw na taga-subaybay. Nangyari ito noong 20 taong gulang pa lamang ako. Noong mga panahon nito ay kagagaling ko lamang sa pangingisda. Sumama kasi ako sa kaibigan kong si Tonyo sa paglalaot at umaga na kaming nakauwi pero bago pa kami tuluyang nakauwi ay ipinagbili muna namin sa mga nagtitinda ng isda sa palengke ang aming mga nahuli noon. Pagkatapos ay pinaghatian na naming mga magkakaibigan ang pinagbentahan nito. Ayos, paring Ronnie. Ang ganda ng huli natin ngayon ah. Sana ganun din sa mga susunod na araw. Masayang wika ni Tonyo sa akin habang kami ay naglalakad pa uwi sa aming kanya-kanyang tahanan. Sana nga paring Tonyo. Tugon ko naman sa kaibigan ko na yon. Nagpatuloy pa ang masaya naming pag-uusap. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, napatigil kami sa pagkikwentuhan nang mabangga ko ang isang magandang dalaga. Kaedad ko lamang ito tingnan pero parang bago siya sa paningin ko. Ay, sorry miss. Hindi ko sinasadya, pasensya na talaga. Ano ka ba? Bulag ka ba? Sa susunod, tingnan mo yung dinadaanan mo para walang nagiging problema. Galit na galit namang tugon ng babae sa akin habang nakatingin ito ng matalim sa akin noon. Sa pagkakataong yun ay inawat na ni Tonyo ang babae. Nagkataong kakilala niya ito. Habang nag-uusap sila Tonyo ay napahinto naman ang isang matandang lalaki sa paglalakad. Pagkatapos ay tumingin ito na masama sa akin. Ilang sandali pa ang lumipas ay lumapit ang matandang lalaki sa akin. Pagkatapos ay tinapik ako sa aking kaliwang balikat. Napansin yon ng dalaga kaya bigla itong lumapit sa akin. Pagkatapos ay hinila ako papalayo sa matandang lalaki na yon. Hoy Lolo, mukhang hindi maganda yung binabalak mo sa binatang ito ah. Tanong ng dalaga sa matandang lalaki na yon. Kailangan nang mawala ang binatang yan. Salot siya sa mundong ito. Sagot ng matandang lalaki naman
pagkatapos kong paslangin ng binatang yan. Isusunod na kita, batang mangkukulam. Dugtong ng matandang lalaki sa kanyang sinabi. Matapos magsalita ay umalis ang matandang lalaking yon. Natitiyak kong uuwi ito sa kanyang tahanan para isagawa ang kanyang binabalak. Maya-maya, tumingin sa akin ng dalaga. Pagkatapos ay kinausap niya ako. Ihanda mong sarili mo. Anumang oras ay babarangin ka ng matandang yon. Wika niya sa akin. Ako naman ay nabigla dahil yung pagtapik pala na ginawa sa akin ng matandang lalaki na yon ay isang pamamaraan para markahan ako. Ang engot ko talaga. Di ko man lang napansin yung ginawa sa akin ng matandang lalaki kanina. Wika ko sa sarili ko dahil hindi ko man lang napaghandaan ang mga nangyaring yon. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang alisin yung barang. Tugon naman ng dalaga na nagpakilalang Ella noon. Pagkatapos ay muli na itong nakipag-usap kay Tonyo. Hindi ko mawari ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang galit sa akin ng matandang lalaki. At habang naglalakad kaming tatlo, iniisip ko pa rin ang dahilan. Ayos ka lang ba, paring Ronnie? Tanong ni Tonyo sa akin na mapansin nito na tahimik lamang ako. Ayos lang pare. Tugon ko naman kay Tonyo noon. Sa aking pag-iisip, ay naalala ko na may isang mambabarang na nakaaway ang aking mga magulang noong nabubuhay pa mga ito. Hindi kaya yung matandang lalaking tumapik sa akin kanina ay kalahi o ang mismong mambabarang na nakaaway ni na Inay at Titay? Marahil, siya rin ang dahilan kung bakit namatay ang aking mga magulang. Lumipas pang ilang minuto. Narating na namin ang aking tahanan. Akmang bubuksan ko na ang pintuan nang bigla na lamang akong nanghina at bumagsak sa lupa nun. Pagkatapos ay nangagsilabasan ng mga salagubang at ipis sa aking ilong, bibig at tenga. Doon ay natiyak ko na naisagawa na ng matandang lalaki ang mga orasyon at ritual. Para tuluyan ng tumalab sa akin ang tinatawag niyang barang nun. Sa pagkakataong yun ay agad namang napalapit sa akin sina Ella at Tonyo. Pagkatapos ay tuluyan na akong nawalan ng malay. Dahil bukod sa mga naglalabasang insekto sa ilong, bibig at tenga ko, ay tila tinutusok pa ng karayom ang aking tagiliran. Kaya't hindi ko na nakayanan ang panghihina at pananakit ng aking katawan. Makaraan ng isang oras ay nagkamalay na ako. Na mga sandaling yon ay ramdam kong nangihina pa ako noon. Nang tumingin ako sa gawing kaliwa ng aking kama, nakita ko si Ella na nakaupo ron. Samantalang nasa kanang gilid naman ng aking kama si Tonyo. O pare, gising ka na pala. Kamusta na yung pakiramdam mo? Tanong ni Tonyo sa akin noon. Ito medyo okay na. Siya nga pala, paring Ronnie. Inalis na ni Ella yung barang na ginawa sa'yo ng matandang lalaki kanina. Maraming salamat sa'yo, Miss Ella. At sorry sa nangyari kanina. Walang anuman yun. Pasensya na rin kung nasigawan kita kanina. Tugon naman ni Ella sa akin pagkatapos ay nginitian ako. Aaminin ko na sa pagkakataong yon ay para akong matutunaw sa ngiti ni Ella. Idagdag mo pa riyan ang mapupungay niyang mga mata at ang maganda niyang muka at malaporsilanan nitong kutis. Pagsapit ng hating gabi ay nagpaalam na si Tonyo. Pagkatapos ay umuwi na ito sa kanilang tahanan. Samantalang si Ella naman ay nanatili sa aking tahanan hanggang sa siya na ang nagluto sa aming pananghalian. Na mga oras na yun, nabawi ko ng aking lakas kaya naman nakabangon na ako sa aking higaan at nagtungo sa kusina. Doon ay naabutan kong nagluluto si Ella. Habang nagluluto ito,
Nagulat ako sa tinuran niya sa akin noon. Ronnie, alam kong isa kang aswang. Kaya sa halip na asin ay Ajinomoto na lamang yung ginamit kong pampalasa sa niluluto ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga sandaling yon. Dahil bukod kay Tonyo, ay may iba pang nakakaalam ng sikreto ko. Paano mo nalaman yung sikreto ko? Tanong ko sa kanya. Kanina kasi habang ginagamot kita, nakita ko yung bertud na nilunok mo nun. Pero huwag ka mag-alala. Dahil yung barang lang ng bambabarang ang inalis ko sa katawan mo pero hindi ko inalis yung pagiging aswang mo. Alam ko na isa kang mabuting aswang. Napanatag naman ang loob ko dahil sa sinabi ni Ella. Hanggang sa nagkaaminan na kami ng sikreto nun. Dito ay nalaman ko na mag-isa na lamang din pala sa buhay si Ella. Dahil ang mga magulang nito ay pinaslang ng mga taong bayan. Dahil pinaghinalaan ang mga magulang ni Ella na sila umano ang kumulam sa mga taong nakatira sa bayan ng Daet. Pero ang totoo, mabait din ang mga magulang niya. Kailanman ay hindi nila ginamit sa kasamaan ang kanilang pagiging mangkukulam. Pero huli na ang lahat nun. Dahil nang mapatunayan ng taong bayan na mabuting mangkukulam ang mga magulang niya, ay napatay na ng mga tao ang mga ito at ang tunay na salarin ay nakatakas na ng tuluyan. Habang ikinikwento ni Ella ang malungkot na nangyari sa kanyang buhay, napansin kong naluluha na ito kaya naman dali-dali ko itong nilapitan at niyakap. Alam mo Ella, pareho lang tayo ng pinagdaanan. Hindi rin nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang ko kaya naiintindihan kita. Ilang sandali pang lumipas ay kumalas na ako sa pagkakayakap sa kanya. Bumalik na rin ito sa pagluluto. Matapos kumain ay nagpaalam na si Ella sa akin. Umuwi na ito sa kanyang tahanan. Nang makaalis na si Ella ay napagpasyahan kong matulog muna para mabawi ko ng tuluyan ang aking lakas. 3:00 ng hapon. Nagising na ako habang nagkakape at nakaupo sa sala. Biglang dumating si Tonyo at nakipag-usap sa akin nun. Paring Ronnie, pwede mo ba akong samaan mamayang gabi? Tanong ni Tonyo. O naman pare, basta may huhulihin tayong kalaban. Nakangisi ko namang tugon kay Tonyo na ikinatuwa naman niya. Uy, saktong-sakto. May huhulihin nga tayong mambabarang. Nakatira to sa kabilang baryo. Natatakot at naaalarma na nga yung mga tao doon dahil gabi-gabi na lang may namamatay na tao sa baryong yun eh. Sige pare, anong oras tayo aalis? Wika ko kay Tonyo matapos siyang magkwento nun. Mamayang gabi, 8:00. Tugon naman ni Tonyo. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Tonyo ay hindi namin namalayan na dumating na si Ella. Hanggang sa nagulat na lamang kami ni Tonyo nang may magsalita sa kanan ko. Pwede ba akong sumama sa lakad niyong dalawa? Sabat ni Ella sa usapan. Nagkatinginan kami ni Tonyo ng mga oras na yon. Nag-aalala kami ni Tonyo kay Ella. Baka kasi kung anong mangyari sa kanya kapag nagkaroon na ng labanan. Huwag niyo akong alalahanin. Kaya ko yung sarili ko. Kaya ko rin makipaglaban dahil tinuruan din ako ng mga magulang ko kung paano makipaglaban sa mga masasamang elemento. Wika ni Ella. Pero nag-aalala kami sa iyo, Ella. Baka kasi may mangyari sa iyo masama at... Natigilan ako sa pagsasalita nang biglang magsalita si Ella. Nag-aalala kayo sa akin o nag-aalala ka sa akin, Ronnie? Tanong ni Ella. Hindi ako nakasagot ng mga oras na yon. Dahil ang totoo ay oo. Nag-aalala ako kay Ella. Nag-aalala ako na baka kapag nagkaroon na ng labanan ay hindi ko siya maprotektahan. Basta, sasama ako sa lakad niyo mamayang gabi.
Huwag ka nang tumutol, Ronnie. Dahil kapag nainis ako, nalagyan ko namang malalaking karayom yung tiyan mo. Muling turan ni Ella sa akin sabay hawak nito ng kanyang mga kamay sa aking magkabilang pisngi. Pagsapit ng gabi ay sabay-sabay na kaming naghapunan. Habang naghahapunan ay dumating ang pinsan na Ella na si Laika, kasintahan ni Tonyo. Para sa inyong kabatiran, Sir Seth, at sa mga giliw niyong taga-subaybay, si Tonyo ay isang albularyong antingero. Siya ang apo ng albularyo na kumupkup sa akin noon. Sa pagkakataong yun ay sinabi sa amin ni Laika na ang mangkukulam na huhulihin at papaslangin namin ay isang hukluban. Ang hukluban ay mas matindi pa sa mga mangkukulam dahil ang mga hukluban ay kumakain ng puso ng tao para madugtungan ang kanilang buhay. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, pinuntahan na namin ang lugar kung saan naninirahan ang masamang mangkukulam na yon. Pagdating pa lamang namin sa lugar ng masamang mangkukulam, naramdaman na kaagad namin ang presensya nito. Maya-maya ay lumitaw sa aming harapan ng hukluban at naramdaman na lamang namin ni Tonyo na nahihirapan kaming huminga, maliban kina Ella at Laika, dahil alam nila kung paano kontrahin ang kapangyarihan ng hukluban. Ilang sandali pa ang lumipas ay sinugod na nina Ella at Laika ang hukluban na yon, kung kaya't nabaling ang atensyon ng hukluban sa dalawang dalaga. Hoy batang mangkukulam, bago ka mawala sa mundong ito, gusto kong sabihin sa iyo na ako ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang mo. Pinalabas ko na sila masama para hindi ako mapaghinalaan ng mga tao. At ako rin ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ng batang aswang na kasama mo ngayon. Kinontrol ko ang isipan ng mga tao para tagumpay kong maisagawa ang mga plano ko. Pang-asar na wika ng hukluban kay Ella. Nag-alab ang galit ko nang marinig ko ang mga sinabi ng hukluban. Kaya naman ginamit ko na ang lahat ng kaalaman na itinuro sa akin ng albularyong kumupkup sa akin noon. Habang si Tonyo naman ay tinutulungan sina Ella at Laika sa pakikipaglaban sa hukluban. Hanggang sa napasigaw na lamang ang hukluban dahil hindi nito kinaya ang tigal pong pinakawalan ko. Dito na nagkaroon ng pagkakataon sina Ella, Laika at Tonyo na saksakin ng hukluban hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Matapos ang kaganapang yon ay mabilis akong lumayo. Hindi na nagpakita kina Tonyo, Ella at Laika dahil ayaw kong madamay sila sa kaguluhang nangyari sa buhay ko. Nagtungo ako sa pinakaliblib na baryo sa bayan ng Daet at nanirahan sa isang tahanan kung saan walang tao ang nangangahas na magtungo ron. Akala ko noong mga panahong yon ay matatakasan ko na ang nararamdaman ko para kay Ella. Pero hindi pala, dahil ang Diyos ay gagawa ng paraan para muli kaming magkita nun. Ilang taon pa ang lumipas. Hapon, habang naglalakad ako pauwi sa tahanan, ay nakasalubong ko ang 2 babae at isang lalaki na nagawi sa liblib na baryo na aking pinananahanan. Nakilala ko ang mga taong yon, kung kaya't mabilis akong naglakad papalayo sa pag-aakalang hindi nila ako mamumukhaan. Hanggang sa maramdaman ko na lamang na hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. At dahil yon sa orasyon na ginawa ni Ella. Maya-maya ay tuluyan nang nakalapit sa akin ang 3. Ate Ella, mukhang kilala ko tong binatang to Wika ni Laika. Kampante akong hindi ako makikilala na Ella, Laika, Tonyo. Dahil ibang-iba na ako nun. Pero nagulat na lamang ako nang biglang tanggalin ni Ella ang sombrero at salamin na suot-suot ko.
Kaya naman doon niya ako nakilala. Sinasabi ko na nga ba't ikaw yan, paring Ronnie eh. Nakangiting wika ni Tonyo sa akin. Sabay tapik nito sa kanang balikat ko samantalang si Ella naman ay napayakap sa akin ng napakahigpit. Alam mo, paring Ronnie, hindi ko alam kung bakit bigla kang umalis pagkatapos nating mapaslang yung hukluban. Wika ni Tonyo. Pasensya na kayo, paring Tonyo. Pinili kong magpakalayo-layo dahil ayoko pang madamay kayo sa kaguluhang nangyari sa buhay ko eh. Tsaka, pinilit kong kalimutan yung nararamdaman ko kay Ella. Baka kasi mali na magkagusto ang isang aswang sa isang mangkukulam. Tsaka baka pagmulan lang ng gulo kapag nagkagusto ako sa kanya. Mali ang sinasabi mo, Kuya Ronnie. Dahil ang totoo, hindi bawal sa aming mga mangkukulam ang magkagusto sa lahi na iba. Tsaka kung pinagbabawal sa amin ang umibig sa ibang lahi, hindi ko na sana naging asawa si Tonyo ngayon. Sabat ni Laika sa usapan namin ni Tonyo. Totoo ba yung narinig ko, paring Tonyo? Asawa mo na si Laika? Oo, paring Ronnie. Maraming kaganapan yung nangyari sa loob ng 1 taon. Mula na mawala ka. Ronnie, ikaw ang dahilan kung bakit naipaghiganti ko ang aking mga magulang. At dahil din sa nangyari ay nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng iyong mga magulang. At ngayong napatay na natin ang naging dahilan ng pagkawala nila, nabigyan na natin sila ng hustisya. Makakapamuhay na tayo ng payapa. Nais kong mamuhay ng mapayapa at matiwasay ng nasa tabi mo, Ronnie. Sa'yo ko lang natagpuan ang mga katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. Tsaka ni minsan ay hindi mo hinusgan ang pagkatao ko. Tsaka tanggap kita kahit aswang ka pa. Sabi ni Ella sa kanyang mga tinuran. Tunay na pagtanto ko na sa pag-ibig. Ang lahat ay nagiging pantay-pantay kahit na magkaiba pa ng lahi ang isa't isa. Hindi yun hadlang para umibig at lumigaya sa buhay. Ella, salamat dahil pinaunawa mo sa akin na hindi hadlang ang pagkakaiba ng ating lahi para magmahal at maging maligaya sa buhay. Ella, salamat dahil pinaunawa mo sa akin na hindi hadlang ang pagkakaiba ng ating lahi para magmahal at maging maligaya sa buhay. Ipinapangako ko na hindi ko sasayangin ang pagmamahal na ipinapadama mo sa akin ngayon. Ang magkasama nating haharapin ang mga pagsubok sa buhay, hindi ko rin hahayaan na may makahadlang sa pagmamahalan nating dalawa. Napaluha si sobrang tuwa si Ella. 1 taon muli ang lumipas matapos maganap ang muling pagkikita namin. Nagpasya na kaming magpasal. At mula ng araw na kami ay ikinasal ay naging masaya ang pagsasama namin ni Ella. Hanggang sa dumating ang araw na biniyayaan kami ng kambal na anak. Hanggang sa kasalukuyan ay payapa pa rin ang aking pamumuhay kasama ang aking mahal na asawa. Sa paglipas ng panahon ay lalong naging matibay at naging wagas pa ang pag-iibigan namin ni Ella. Kahit na kami ay magkaiba ng lahi.